tayong muli sa banal na gawain ng Panginoon. Amen. Upang patuloy na makinig sa kanyang banal na salita. Amen po. At parang first time ko po na tumayo rito sa Sector C, dito sa lugar na ito. Second time. Hindi, ang una ko pong tanda nung nakatayo ako nung nakaraan, doon pa po kayo sa kabila. Amen. So medyo matagal-tagal na po ano. Amen. Amen. At nakagalak po na ako po yung muling ginamit ng Panginoon dito sa sektor na ito at sa lugar na ito. Amen po. At dahil po maganda na po yung pagkakaupo natin, nais ko po kayong nanyayahan na tumayo. Amen. Para po basahin ang banal na salita ng Panginoon bilang pagbibigay galang sa kanyang banal na salita. Amen. Sabay-sabay po tayo. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen. So makakaupo na po tayo, no? At kung papansinin po natin, no, dito sa verse ng Panginoon, sinasabi ng verse ng Panginoon na yung peace na nagmumula sa Panginoon Diyos, yung patuloy na paghariin natin sa ating mga buhay. Yung peace na nagmumula sa ating Panginoon Kristo, yung ilagang natin o paghariin natin sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Dahil ang mensahe po ng Panginoon patungkol po sa pagbibigay ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen po. At ang title po na binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito, The Peace of Christ be with you. Ang tema po, Let the peace of Christ rule in your heart. Amen po mga kapatid. Peace be with you po mga kapatid. Amen. Be with you. Amen. Ang title nga po na binigay sa atin ng Panginoon, The Peace of Christ be with you. O sumaatin yung kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. Yung tema, Let the peace of Christ rule in your heart. So yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon sa Kristo, yung dapat na maghari sa puso at sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na po ngayon, no, sa panahon na ito na napakarami nating nababalitaan ng mga bagay dito sa mundo na ating ginagalawan na iba't ibang klaseng sakuna, iba't ibang klaseng kasakitan, kalamidad, o kahit po yung mga digmaan ng mga bansa sa bansa, na ito po ay kasalukuyan nagaganap dahil nga po, sabi nga rin po sa Biblia, we are on the last days. Amen. So ito pong lahat ng mga bagay nito ay nagaganap ng naayon po doon sa plano ng Panginoon Diyos. Amen po. At tayo po no, mga sa panahon po ngayon na mapakristyano man o hindi, nakakaranas po tayo minsan ng pag-aalala sa buhay. Yung mga worries, yung mga anxiety, inaatake tayo minsan yan. Pero ang gusto ng Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, yung dapat na palagiin natin sa ating mga buhay. Amen po. Lahat po tayo nakakaranas ng fears, worries, anxiety in different ways. At yung pong fears na yan, o yung mga anxiety po natin yan, malaki po yung nagiging apekto niyan sa kapayapaan po natin o sa peace ng bawat isa po sa atin. Amen po. Maging ang inyong pong lingkod, marami rin pong minsan mga bagay na gumugulo sa aking kaisipan o sa aking puso. Minsan po, lalo na po pag nakakaranas ng mga masyadong pressure sa trabaho. Na kung minsan inaalala mo na paano na lang pagka nakagawa ka ng mga bagay na talagang sablay o talagang bagay na makaka-apekto dun sa trabaho mo. So isipin mo, lalo po sa akin na mga maliliit pa yung mga bata, iniisip ko minsan, paano na lang pagka nawalan ako ng trabaho? Paano yung mga pag-aaral ng mga bata? Paano yung kinabukasan ng mga bata? Paano kami mabubuhay? Minsan, malaking yung bagay po na yan, no? yung mga words po natin, yung fears natin na apekto po sa kapayapaan natin, maaari po tayong, sabi nga po dito, no, fear and anxiety in any season can cripple anyone's life. So can cripple, pwede po tayong igupo ng mga pag-aalala po natin. Na hindi na po tayo minsan, no, pagka masyado na yung pag-aalala natin, masyado na yung mga problema na iniisip natin, hindi na tayo makausad, hindi na tayo makakilos.
Dahil nga, mas iniisip natin yung mga problema natin sa buhay. Na kung nasa, na malaki epekto nito sa kapayapaan natin o sa peace na meron tayo. Amen. Amen? But we are not created to be ruled by fear, worry, and anxiety. Hindi po tayo kinreate ng Panginoon para pagharian ng mga bagay na yan. Bagkus, sabi ng salita ng Panginoon, God has not given us the spirit of fear, but power and love and of a sound mind. So tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na pamunuan tayo ng kapayapaan at pag-ibig na nangmumula sa ating Panginoon Diyos. Amen po. God knows our fears and He give us Bible verses to overcome our fears. So tayo po, no, binigyan tayo ng Panginoon na iniwan tayo ng salita ng Panginoon Diyos, ng kanyang mga banal na salita, para po tayo ay may meron po tayong panlaban doon sa mga maatake sa ating mga buhay, lalo na yung mga worries natin, yung mga problema natin. So yung iniwan sa atin na salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin para ma-overcome po natin yung mga bagay na yan. Amen po. Amen. And God wants His peace reign in us and rule in our hearts. So gusto ng Panginoon, nais ng Diyos na yung maghari sa atin yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At ito yung maghari sa ating mga buhay. Paano nga po ba natin magagawa yung mga bagay na yan? Yung peace na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, yung maghari sa ating mga puso o maghari sa ating mga buhay. When life is most stressful and fear covers our world. So at yan po yung nilalaman ng mensahe ng Panginoon sa araw na to. Paano po ba tayo magkakaroon ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon Diyos? At paano po natin mapaghahari yung kapayapaan ng Panginoon Diyos sa puso ng bawat isa sa atin? Amen po. Meron po ba kayong issue dyan? Amen. At sabi po rito, no? Ito pala sa kabila. Sabi po dyan, let His word dwell in your heart. So hayaan po natin na yung salita ng Panginoon ay manahan po sa puso ng bawat isa sa atin. Dwell, meaning be at home in you, live in you. So mananatili po dapat yung salita ng Panginoon Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Yung mga salita ng Diyos na natatanim, naririnig natin sa kada araw na pumupunta tayo dito sa bahay panambahan ng Diyos, dapat nananatili. Tumutubo sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi siya nagiging bisita lang. Amen. Na kung nasaan, pag sinabi mong bisita, yung bang dadalaw lang. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkalipas ng ilang araw, alis. Lalabas na. So, ganun minsan yung ginagawa natin. Kung nasaan, yung salita ng Panginoon, ginagawa lang natin bisita dun sa puso ng bawat isa sa atin. Nasa halip, sabi nga po, no, panatilihin, panahanin natin sa puso ng bawat isa sa atin. Upang yung kapayapaan ng Diyos ay manahan din. Manatili rin sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. The Word of God will not be at home or live in you if it has the opportunity to get in you. So hayaan natin na yung salita ng Panginoon yung kumilos doon sa buhay natin at manahan sa puso ng bawat isa sa atin. Kailangan po nating punuin ng salita ng Diyos yung mga puso ng bawat isa sa atin, yung ating kaisipan. Amen. Hindi yung paladaanin lang natin siya, bagkus hayaan natin siyang tumubo doon sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. At sabi po rito, no, sa verse dito, no, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, diyan po natin matatamnan yung puso ng bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Napaka-importante po sa atin bilang mananampalataya ng Panginoon, bilang Kristiyano, yung naglalaan tayo ng oras ng pagbabasa ng kanyang banal na salita. Yes. Amen. At lagi po tayong pinapaalalahanan, marami po sa maraming nagdaan na mensahe ng Panginoon. Laging nagpapaalala po sa atin na marapat dapat tayong maglaan ng oras upang magbasa ng salita ng Diyos. Dahil isa po yan, sa panlaban po natin sa buhay. Yung banal na salita ng Panginoon na siyang nakatanim
doon sa puso ng bawat isa sa atin. Sabi po dyan, no, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may be observed to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So sabi, kung binibilin po sa atin ng Panginoon, dapat basahin natin yung kanyang banal na salita. Amen. Meron tayong oras na nilalaan. Kahit po sa loob ng isang araw, meron lang tayong ilang minuto, at least nakapagbasa tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Na kung nasaan, minsan no, tayo po ay nawawalan na ng oras, dahil bagamat maraming oras yung binigay sa atin ng Panginoon, minsan, mas nagugugol natin yung mga oras natin doon sa mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kung tutusin po, no, marami tayong oras. Pero mas marami tayong oras doon sa mga bagay na nakapagpasaya doon sa ating katawang panlupa. Kadalasan po nung ninanakaw ng social media yung mga oras natin. Nasaglit lang, may sisilipin lang ako. May titingnan lang ako. Pag uwi mo ng bahay, alas 7 ng gabi, saglit lang, yung kakasaglit mo, kasasaglit mo, alauna na pala ng madaling araw. Nasa halip, na kahit nakalahating oras o 10 minuto, makapagpasa tayo ng salita ng Panginoon, malaking bagay po yan. Amen. Amen? Para po sa ating lahat, mga kapatid, maging ang inyong pong lingkod, eh ganun din po. Minsan, naaagaw po talaga ng social media yung mga bagay na dapat ilaan natin sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon nga po, no, sa kanyang banal na salita, kailangan i-meditate natin yung salita niya. Araw at gabi. Ibig sabihin po, hindi nawawaglit sa atin yung banal na salita ng Panginoon, bagkus lagi natin niyang inaalala. Lagi natin niyang iniisip yung salita ng Panginoon. Pag nabasa natin siya, kailangan hilingin natin sa Panginoon upang mas lalo natin mapag-unawaan at yung banal na Espiritu yung siya magpapaunawa sa atin. Bibigyan natin talaga siya ng oras. Hindi lamang yung babasahin natin siya. Kapag binasa natin, hayaan na natin, nabasa na natin. Hindi po sapat na basta lang natin siyang titingnan, babasahin. Bagkus kailangan natin siyang namnamin. Kailangan natin siyang nguyain para mas lalo natin mapag-unawaan yung salita ng Panginoon. Amen. Yung mga salita ng Panginoon, ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Magbibigay sa atin ng gabay at patnubay para dumating man tayo dun sa panahon na kung nasa naharap tayo sa dumaranas tayo ng mga problema sa buhay na nagbibigay sa atin ng alalahanin. Meron tayong maaalala ng salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Amen. Sabi rin po dyan, no? By hearing. So then faith comes by hearing, and hearing the Word of God. So sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig natin ng salita ng Panginoon, dito po mas tumataas yung antas ng ating pananampalataya. Dahil mas nauunawaan natin yung salita ng Panginoon, pagpatuloy tayong nakikinig ng kanyang banal na salita. Amen. Sa maraming bagay po, no, marami tayong maaaring gawin para patuloy tayong makapakinig ng banal na salita ng Panginoon. Amen. Pag tayo po yung ma-attend ang banal na gawain ng Panginoon sa sermon, maririnig natin yung salita ng Diyos. Yes. Dahil po, bukod po sa pagbabasa, minsan meron tayong mga bagay na hindi talaga natin maunawaan. Darating yung time na gagamitin ng Lord yung nakatayo sa harapan para mas lalo mong pag-unawaan yung kanyang banal na salita. Amen. Dahil hindi po tayo lahat minsan nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ginagamit ng Panginoon Diyos yung mga taong nag-aayag ng kanyang banal na salita para mangusap po sa bawat isa sa atin. Para may parating ng Diyos yung nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sabi nga po nung sa sermon, praise and worship service in church. Kaya palagi po tayong umattend ng gawain ng Panginoon. Dapat hindi po tayo liliban kasi sayang po yung pagkakataon na maririnig natin yung kanyang banal na salita, yung kanyang tinig
sa pamamagitan ng naghahayag ng kanyang banal na salita. Amen? Hindi lang po dito sa gawain ng Panginoon tayo makakapakinig. Marami po. Bagamat tayo po ngayon ay nauhook na sa social media, bakit hindi po natin gamitin yung social media para mas lalo tayo makapakinig ng salita ng Panginoon? Dahil mahilig na naman tayo kaysa yung mga nagti-TikTok, yung mga nagre-reels, o yung mga YouTuber na wala namang kabuluhan yung binibigay nila. Minsan natutuwa tayo, naaaliw tayo sa kanila, pero hanggang dun lang yun. Pero kung yung banal na mensahe ng Panginoon o yung mga preacher ng Lord, yung pinapakinggan natin, mas marami tayong makukuhang pagpapala. Amen. Mas marami tayong maririnig na salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Pag yung mga preacher ng Panginoon yung pinapakinggan natin, hindi lang sila yung nagbe-benefit, bagkus tayo rin nagbe-benefit doon sa pakikinig natin. Kaysa yung pag pinapanood natin yung TikTokers, yung mga nagre-reels, yung mga YouTuber, sila lang yung nagbe-benefit doon sa panonood natin sa kanila. Yes. Tayo, hanggang dun lang. Pag natuwa tayo, wala na, yun na yun. Mauubos lang yung time mo. Nanakawin lang yung oras mo na sa halip na ibibigay mo sa pagpapahinga mo at sa bibigay mo para sa Panginoon, kukunin lang nila. At pag nakuha nila yung time mo, dun sila kikita dahil dun sa iyo. Pero kung para sa Panginoon, bagamat wala kang kikitain, pero yung kapayapaan na maririnig mo doon at yung blessing na makukuha mo sa pakinig na salita ng Panginoon, pang matagalan mong papakinabangan. Amen. Amen? Watching and listening sermons, preacher and Christ. Pero maging aware din po tayo mga kapatid doon sa mga nakikita natin sa YouTube, hindi po lahat ay para sa Panginoon Diyos. Meron din po mga false prophet na kung nasaan, dapat maging aware din po tayo sa mga bagay na yun. Makikita naman po natin minsan, the way sila magsalita na hindi para sa Panginoon, iwasan po natin yan. Yung mga tao na kung nasaan, kiniklaim nila na sila yung anak ng Diyos, iwasan po natin yung mga bagay na yan. Amen. So marami po tayong makikita dyan kung nasaan ang tinataas yung pangalan ng ating Panginoon Kristo at yung kanyang banal na salita yung inahayag, yan po yung lagi nating papanoorin. At pag yung pinapanood natin, hindi po tayo malulugi. Bagkus, makakakuha po tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Kaysa yung mga walang kabuluhang bagay, luging-lugi po tayo dun mga kapatid. Guruin mo, abutin ka na madaling araw, puyat ka na. Nasa akala mo, dahil sabi nila, manood naman tayo ng minsan, yung masaya. Masaya, pero kinabukasan puyat ka. Nasaan yung saya ron? Amin po mga kapatid. Kaya mas piliin po natin na maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng banal na salita ng Panginoon at sa pakikinig ng mga mensahe patungkol sa Diyos. Dahil po dyan, mas lalo pong malalagakan ng salita ng Diyos yung ating mga puso at yung ating mga isip. Patuloy pong mananahan yung salita ng Diyos kung patuloy po natin yung nilalagakan ng kanyang banal na salita. Darating yung time, meron po tayong mabubunot pag umarap tayo doon sa mga suliranin natin sa buhay. Amen. Ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Baka mamaya ang napapanood natin yung may problema ka na. Ang papanoorin mo, yung puro problema pa. Instead na yung problema mo masosolusyonan, magkakaroon ka ng kagaan, mas talong bibigat yung kalooban mo. Amen. Minsan nakikita mo yung mga ipinapalad ng mundo. Na kung nasaan, inaano ng mga nasa YouTube yung mga kinikita nila, yung mga kayamanan nila, minsan buti pa sila. Napakaayos ng buhay nila, napakaraming nilang kinikita.
napakarami nilang inatamasang pagpapala. Na sa instead na magkaroon ka ng kapayapaan, mas lalo ka na down. Amen? Kaya tayo po'y patuloy magbasa ng salita ng Panginoon at makinig ng kanyang banal na salita upang patuloy na manahan sa ating mga puso yung kanyang banal na salita. Amen? Amen. Hindi lang po sapat no na yung mga salita ng Panginoon ay nababasa natin at napapakinggan natin. Bagkus no, kailangan ito bigyan natin ng atensyon, ng oras, ng panahon. I-meditate po natin yan at dapat po maiukit sa puso ng bawat isa sa atin yung mga salita ng Diyos. At higit po sa lahat, dapat ito'y nilalakaran at isinasapamuhay ng bawat isa sa atin. Amen. Nakikita po sa buhay ng bawat isa sa atin na isasapamuhay natin siya. Nasusunod natin yung salita ng Panginoon. Nalalakaran natin siya. Dahil pag tayo lumalakad na naayon sa kalooban ng Diyos, meron po tayong kapayapaan. Amen? Amen. Sabi po sa Psalms 119:11, Your word have I hidden in my heart, that I might not sin against you. So sabi po ng salita ng Panginoon, no, yung salita ng Diyos, dapat itago natin siya doon sa puso ng bawat isa sa atin. Lagi natin siyang daladala. Saan man tayo mapunta, saan man tayo naroon. Sabi nga niya dyan, para sa gayon, hindi tayo magkasala sa harapan ng Diyos. Lagi nating daladala yan, nakaukit sa puso ng bawat isa sa atin yung salita niya, na lagi natin maaalala yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The Word dwells richly in you when you take seriously what God's Word say. So, kailangan po kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, ito po yung sinasapamuhay ng bawat isa sa atin. At talagang siniseryoso po natin siya. Sabi nga po, when it says don't, you don't. When it says do, you do. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, kung tayo, sabi ng Diyos, huwag mong gagawin yan. Sa salita ng Panginoon. Alam po natin yung mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At alam din po natin yung mga bagay na marapat na gawin natin. Amen? Yung mga bagay na kung nasa magkakasala tayo sa Panginoon, dapat hindi natin yan ginagawa. Inaalis na natin sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, ihayag natin yung kanyang banal na salita. I-share natin yung mga bagay na yun dapat na gawin natin. At because we don't things to do God, we do what His Word say because He got into us. Hindi tayo natin ginagawa yung mga bagay na yan para paano natin ang Panginoon. Bagkus yung mga salita ng Diyos na ginagawa natin dahil gusto natin makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Sa ikalawa po, no, sabi po dyan, salita sa mensahe ng Panginoon, enthrone Jesus in your heart. So, ibig sabihin po, no, ipaupo natin doon sa trono ng mga puso ng bawat isa sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. It needs to give up the control or influence of another person or agent. It should be Christ alone. So, dapat po, no, hindi tayo yung nagkukontrol sa puso ng bawat isa sa atin. O ano man yung mga nasa paligid natin, yung didikta sa bawat isa sa atin, o yung nagpapapagto tayo sa kanila. O nag-influence sa bawat isa sa atin, bagpos, dapat ang nag-influence sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Siya yung nakaluklok doon sa trono ng puso ng bawat isa sa atin. Paano po natin siya may throne sa puso ng bawat isa sa atin? We must give Him a special place in our hearts. So kailangan po, no, we should give Him a special place in our heart. Yung malaking bagay o malaking puwang sa puso ng bawat isa sa atin, dapat naroroon yung ating Panginoon sa Kristo. Hindi yung maliit na part lang ng puso natin. Yung binibigay natin. Ibig sabihin, dapat una sa lahat. Una sa puso natin, yung Panginoon. Yung malaking puwang sa puso ng bawat isa sa atin, naroroon, makikita yung ating Panginoon sa Kristo. Hindi siya yung last part ng puso ng bawat isa sa atin. Hindi siya yung kung nasaan, pag may Lord, puno na yung puso ko.
Baga kahit po yung mga mahal natin sa buhay, dapat mas malaki yung part ng ating Panginoon Kristo kahit po dun sa ating mga mahal sa buhay. Kahit po yung mga kabiyak po natin, pangalawa lang yan sa ating Panginoon Kristo. Pero sila yung una sa mga tao. Amen? Sila lang, isa lang. Huwag po natin gagayahin yung kinakanta ng iba na sana dalawang puso nila. Tayo po isa lang at kung nasa gitna noon ng ating Panginoon Kristo. Amen. Sabi po nga dyan, no, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So dapat po, no, lagi nating inupuna sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon ng ating Panginoon. Hindi natin dapat pinagpapalit. Kung talagang nasa puso natin ang ating Panginoon at malaking bahagi ng puso natin yung nilalagakan natin sa Kanya, hindi natin siya ipagpapalit sa kahit anumang bagay, sa kahit anumang oras at pagkakataon. Amen? Oo, amen po. Tayo po ay nagtatrabaho rito at yung trabaho po natin, malaking bagay ang bakit tayo narito. Pero huwag na po nating ipresenta yung mga sarili natin. Pag nagkakailangan mag-overtime, ikaw pa yung nangunguna na magpipresenta na alam mo naman maapektuhan yung para sa Panginoon. Hayaan mo na. Ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Ang Panginoon yung magbibigay sa iyo ng mga bagay na ninanais mo. Kaya niya ibalik ano man yung mga bagay na makakamit mo dun sa mga bagay mo. Bilang tanda at pagpapakita na talagang nasa puso ng bawat isa sa atin ng Panginoon. Sabi din po dyan, no? But sanctify the Lord God in your heart and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. So kailangan po, no, pinapabanal natin yung ating Panginoon Kristo din sa puso na talagang siya lang lamang yung nilalagak natin sa puso natin. Meron siyang malaking bahagi dun sa puso ng bawat isa sa atin. At sa lahat ng pagkakataon, dahil nga marami tayo na nagbabasa sa salita ng Panginoon, handa tayong sumagot dun sa mga tao kung nasa nangangailangan ng pagsishare din natin ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi rin po dyan, no, allow Him to rule in you. So, i-allow po natin, no, na maghari at mamuno ang Panginoon. Ibigay po natin sa Diyos yung take full control sa buhay ng bawat isa sa atin. Hayaan natin yung Panginoon, yung siyang manguna, mag-control o mag-guide sa bawat isa sa atin. Hayaan mo yung decision mo, pabayaan mo yan sa Panginoon. Allow Him to rule in you. Kasi kung hindi natin i-allow ang Panginoon, hindi naman tayo didiktahan ng Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng free will. Dahil gusto ng Diyos na puso tayong mag-submit sa Kanya. Amen. Submit all your ways to Him. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Amen? So, para po masabi natin no, na inahayaan natin ang Panginoon na mamuno sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangang matuto tayo na mag-submit, magpasakop sa ating Panginoon. Lalo na magpasakop sa Kanyang banal na salita. So kahit po yung mga ways natin, yung mga gustuhan natin sa buhay, dapat pinapaubayan natin sa ating Panginoon yung mga bagay na yan. Hindi yung basta nagdidesisyon lamang tayo ng sarili lang natin. Na hindi natin hinihintay ano ba yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil pag tayo po no, nagpasakop sa ating Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng tamang landasin. Amen. At yung landasin na ibibigay sa atin ng Panginoon, yan yung talagang landas para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Entrust your life to Him. So kahit po yung buhay natin, kailangan matuto tayo na ipagkatiwala sa Panginoon kung talagang
hinahayaan natin na ating Panginoon Diyos ay maghari sa ating mga buhay. In you, Lord, my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me put to shame, nor let my enemies triumph over me. So yung pong mga bagay na kung nasaan, mga enemies, lahat po ng klase ng enemies, minsan po no, yung mga problema natin sa buhay o yung gawa ng kaaway, isa po yan sa mga bagay na kapagpapagupo po sa bawat isa sa atin. Pero sabi nga po sa salita ng Panginoon, no, hindi hayaan ng Diyos na magtagumpay yung mga bagay na yan laban sa iyo kung pinagkakatiwala mo sa Panginoon yung iyong buhay. At kung sa Panginoon ka nagtitiwala. Amen? Kung maalala nga po ninyo yung verse natin sa Warrior, na sabi nga niya doon, no, kahit tumaan ka sa ilog, hindi ka masusunog. Hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ibig sabihin po kasi, no, ganyan makapangyarihan ng Panginoon. Ngayon lahat nagtitiwala sa Kanya, ay iingatan niya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya iiwanan ni pababayaan man. Lagi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Amen. At wala pa pong nabigo sa mga tao na nagtiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po, kahit yung mga buhay natin, minsan sabihin natin, Lord, ikaw nang bahala kung ano man yung kalooban mo. Meron nga pong time sa aking trabaho po hanggang sa ngayon minsan, sabi kailangan namin pumunta at mag-stay sa Riyadh. Doon sa isang project namin, nakala ko tapos na. Yung panibagong project namin, gano'n na naman yung story. Na kailangan namin pumunta sa Riyadh. Pero minsan nag-usap kami ni Sister White. Sabi niya, hayaan mo na yung Panginoon kung ano yung kalooban. So, kung papuntahin ka ron, ang Diyos ang bahala sa iyo. Sabi na. Kaya maganda rin yung may katuwang ka minsan sa mga bagay na hinaharap mo sa buhay. Lalo na pag yung katuwang mo ay kapwa mo manggagawa sa Panginoon. Amen. Sabi nga niya, bahala na kung anong kalooban ng Diyos. Kasi minsan nag-iisip kami na wala ba akong malipatan na dito na lang ako sa Diyan? Diyan ba sa inyo wala bang malipatan diyan? Pero meron nag-aalok sa kanya na nagsasabi sa kanya na ibigay mo yung resume ng asawa mo sa pero hindi naman namin binibigay dahil hindi pa naman talaga ganun kaano sa trabaho. Yun lang na iniisip namin o yung pinoproblema namin. Baka padala ko ng Riyadh, mag-stay doon. Pero praise God, hanggang sa ngayon po, hindi naman natutuloy. Kahit na anong time na okay, ready na, sige, bahala na ang Panginoon. Bahala ka na Lord kung ano yung kalooban mo sa buhay namin mag-asawa. Pero ang prayer ko sa Panginoon, Lord, kaya lang Lord, may ministry ako dito, Lord. Amen. Andito yung pamilya ko, Lord. Pero kung ano man yung kalooban mo, Lord, alam ko, ikaw yung kikilos. Amen. At meron kang gagawin sa buhay natin. Amen. At meron kang favor na ibibigay sa atin. Yes. Amen? So, tayo po, kung minsan, meron mga sitwasyon na akala natin, hindi maayos. Pero may mga sitwasyon na hindi natin alam kung kumikilos ang Diyos. Basta tayo magtiwala lang sa Panginoon kung ano ba yung kalooban niya. Amen. Kahit po yung mga buhay natin, yung buhay po natin, nasa kamay po ng Panginoon yan. Kung ano man yung nais ng Diyos na mangyari sa atin, basta tayo magpasakop sa Kanya, nandun pa rin po yung kapayapaan ng bawat isa sa atin. Basta wag tayong kumontra dun sa plano ng Panginoon. Hindi po tayo mabibigatan. Bagkus magkakaroon po tayo ng gagaanan. Amen. Dahil po, kung masasabi rin po natin na talagang hinahayaan natin ng Panginoon na mag-rule o mamuno sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan mayroon din po tayong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po, follow and serve Him. Whoever serves me must follow me, and where I am,
servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So kung tayo po, no, masasabi natin na in-throne natin sa puso natin ang Panginoon at inaalaw natin siya na mag-ari sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang tayo basta umaaten ng gawain ng Panginoon. Hindi lang tayo basta nakaupo bagkos. Nagpapagamit tayo Amen. sa Panginoon Diyos. Kahit po dun sa mga simpleng bagay na kung nasaan, na isi-share po natin sa kapwa natin yung pag-ibig ng Diyos. Marami po tayong pwedeng gawin pagsiserve sa Panginoon. Simulan po natin dun sa bagay na kung nasaan na iahayag natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano po ba tayo pinagpala ng Panginoon. Kung paano kumilos yung kanyang banal na kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano po ba natin naranasan yung kanyang pag-ibig. Kung paano natin tinanggap yung kaligtasan na mula sa Kanya. I-share po natin yan sa membro nating pamilya. Amen. Sa mga kabahay natin, mga kakilala natin. Sabi nga ng Panginoon, no? Kung sino man yung naglilingkod sa Kanya, yung Panginoong Diyos Ama, yung magbibigay ng blessing sa Kanya. Yes. Amen? Amen. So pangatlo po, sa pangatlo, sabi po dito, fill your heart with thanksgiving. So punuin po natin yung ating mga puso ng pasasalamat po sa Diyos. Instead na pinupuno natin sa mga puso natin, yung mga worries natin, yung mga fears natin, nung nasaan, nakapagbigay sa atin ng kagulumihanan sa isip. O nasaan, pagka marami tayong inaalalang problema, inaalalang kabalisaan, tayo ay walang kapayapaan. Pag wala tayong kapayapaan, stress ang kalalabasan. Amen? At pagka stress ka, yung face mo na-stretch. Pag na-stretch at bumalik, wrinkles ang kalalabasan. Amen? So, tunay po, pag marami tayong stress sa buhay, pag marami tayong problema sa buhay na iniisip, marami tayong mag-aaning wrinkles o kulubot. Mabilis tayong tatanda. Pero kung kapayapaan nagmumula sa Panginoon yung meron tayo, talaga naman palagi tayong mukhang sariwa. Dahil laging nakikita yung kalwalhatian ng Amen. Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kita nyo kayo ngayon, mga fresh. Kaya huwag nyo hayaan na magkaroon kayo ng stress sa buhay. Pagkus lagi nating punuin yung ating buhay, yung ating puso ng thanksgiving. Yes. O ng pasasalamat sa Diyos. Saan ba tayo dapat magpasalamat? Sabi dito sa salita ng Panginoon, sabi po dyan, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito po yung kalooban ng Panginoon na sa lahat ng bagay, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. In everything, sabi niya. Sa lahat, dapat tayong matuto magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na dinaranas natin sa ating mga buhay. Hindi naman nahayaan ng Diyos, hindi naman iaalaw ng Diyos yung mga dinaranas natin sa buhay nang wala lang. Nang walang kabulan. Bagkus, may gustong ituro sa atin minsan ng Panginoon upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya. O may mga bagay na gusto iparanas sa atin ng Panginoon dahil may gusto siyang ibigay sa atin na pagpapala. Amen? So una po dyan na dapat natin pasalamatan His love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So unang-una po sa lahat, no, lagi nating isipin yung pag-ibig ng Diyos na pinaranas niya sa bawat isa sa atin. At mas malaki yung pag-ibig ng Panginoon kaysa dun sa mga problema natin sa buhay. Amen. Kaysa dun sa mga bagay na makapagpa-stress sa atin. Sa mga worries natin. Isipin nyo kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos na kahit yung kanyang nag-iisang anak, the darling of heaven, His only begotten Son, ibinigay niya para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Yung lamang nakatiting na problema mo, yung hindi ka matulungan ng Diyos. So
So lagi natin isipin yung kanyang pag-ibig at patuloy natin itong pasalamatan. Ito'y malagak sa puso ng bawat isa sa atin upang sa gayon, mas ma-overcome nito yung mga problema natin. Yung mga isipin natin ng mga problema. His forgiveness. Praise the Lord, give thanks for the Lord, for His good, His love endures forever. So pang matagalan, pang habang buhay, walang hanggan yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At isa pa po sa dapat natin pagpasalamat sa Diyos, His forgiveness. O yung kapatawaran na binigay niya sa bawat isa sa atin. At tayo po, binigyan pa rin ng Panginoon Diyos, bagamat tayo nandito pa rin sa lupa, prone tayo minsan sa pagkakasala sa Panginoon. Pero binibigyan pa rin tayo palagi ng Diyos ng isang pang pagkakataon. Kung dito po sa mundo, meron lamang kayong second chance, third chance, malabo na. Pero sa Panginoon, lagi niya tayong binibigyan ng chance. Lagi tayong ni-welcome ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Wide open arms. Kung tanggapin tayo ng Panginoon. Basta ang gagawin lang natin, sabi nga po dyan, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. So kung i-confess natin, lalapit tayo sa Panginoon ng buong puso, patatawarin tayo ng Diyos. Amen. Kung tayo man ay nagkakasala sa Panginoon, lalapit lang tayo at maging tapat tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran, papatawarin tayo ng Panginoon. Dapat natin pasalamatan sa Panginoon Diyos dahil lagi tayo nagkakamali sa harapan ng Diyos, lagi tayo nagkakasala at lagi tayong dapat magpasalamat sa Panginoon na lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makalapit sa Kanya para naasan yung Kanyang banal na presensya at makapanumbalik doon sa presensya sa Diyos. Amen. His Word. Sabi po dyan sa 2 Timothy 3:16, and all Scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in right. So dapat po pasalamatan natin yung salita ng Panginoon na iniwan niya sa atin. Na ito yung nagiging gabay at patnubay ng bawat isa sa atin upang patuloy tayong makalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At kung nasaan, kung patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, patuloy tayo magkakaroon ng kalakasan. Patuloy tayo magkakaroon ng kapayapaan. Dahil sa lahat na sitwasyon natin sa buhay, mayroong pantapat ang salita ng Diyos. Amen? Amen. His provisions. So lahat po ng provision, yung nare-receive natin sa Panginoon, dapat pasalamatan natin yan. Sabi nga po dyan, sa salita ng Panginoon, do not anxious about anything, but every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So yung mga provision nilaan na po ng Panginoon, tinipera ng Panginoon yung lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Tayo po dapat lamang lumapit sa Panginoon kung ano man yung mga hinihingi natin. At panigurado naman, ang Panginoon ay tutugon sa atin. Amen. Pagkakalob ng Diyos, yung pangangailangan natin, yung needs. Hindi yung wants. Amen. Bagpos kung ano yung kailangan natin para makapamuhay tayo ng may kaayusan. Dapat pasalamat. Lahat po ng binibigay sa atin ng Panginoon, maging yung mga trabaho natin, yung kalakasan natin na mula sa Panginoon, dapat matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Puro pagpapasalamat sa Diyos yung ilalak natin sa puso natin. Amen? Amen. His creation. Sabi po, His creation in the beginning, God created the heaven and earth. So lahat po ng ginawa ng Panginoon, yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon dito sa mundong ito, dapat pasalamatan natin yan. So kung titingnan nyo, gaano ka wonderful ang mga ginawa ng Panginoon sa paligid natin. Kung i-appreciate lang natin yung bawat ginawa ng Panginoon, makikita natin gaano kalaki yung kapangyarihan ng Diyos. Ang ginawa niya yung langit at lupa,
Yun lamang solusyon sa problema natin, hindi kayang gawa ng paraan ng Diyos. Amen. Yung mga worries natin, mga pangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Sabi rin po dito, no, His plan for us. Yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi man natin alam sa ngayon, pero isa ang panigurado. Ang plano ng Diyos para sa atin ay yung sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. Maganda yung plano ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy na ito, ilagak natin sa puso natin upang patuloy natin siyang pasalamatan. Kahit po yung sabi po dyan, no, His people, if you belongs to Christ, then you are Abraham's seeds and reign heirs according to the promises. So kahit po yung lahat ng nilikha ng Diyos, ng mga nilalang niya, dapat pasalamatan natin niya kahit yung mga hindi natin masyadong close na mga nilikha ng Diyos. Amen. Yung minsan yung iba sinasabi nila mga best friend nila, pero hindi naman nila best friend. Actually, kahalitan nila. Pero sabi ng salita ng Diyos, love your enemies. Amen. Salamatan nyo sila na binigay sila sa inyo ng Diyos dahil patuloy kayong pinapalakas sa pamagitan nila. Mas lalong pinapataas ng Diyos yung antas ng pagtitimpi ninyo, yung patience ninyo. Baga kahit yung lahat, kahit po yung mga leaders natin sa iglesia, pasalamatan natin sa Panginoon dahil sila po yung nagiging guide po natin. Bibigyan ng kalakasan sa atin. Kahit na minsan nakala natin, sita na lang sila ng sita. Actually, yung pagsisita po nila, para po yan sa ikapubuti rin po natin. Para po sa ikaayos po natin. Amen? Alam naman kain na ng kain ng taba, hindi kasi tayo nung mga pastor mo. High blood ka na. Diba? So kahit po yung mga nasa palibot po natin, ginawa ng Panginoon niya para magkaroon po tayo ng tagapagpaalala po sa atin. So kailangan matutuloy po tayo, pasalamatan po sila. Amen? Sabi po na, we must be in constant mood of thanksgiving for His mercies, for His grace, for His comfort, and for His ordinance, for His love, for everything and every situation. So kailangan po lagi tayong nasa mood upang magpasalamat sa Panginoon. Yun yung wag kayong mawawalan ng mood, yung magbigay ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Instead na yung mga worries natin, yung mga fears natin, yung mas inisip natin, isipin natin yung mga bagay na kung nasaan, magbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Amen. God's word dwell in you, result in grateful heart. At yan po yung dapat nakikita sa ating mga Kristiyano, instead na takot o pag-aalala sa mga negative na bagay na lumalabas sa ating mga bibig. At dapat puro pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kaysa puno yung mga negative, yung lumalabas sa ating mga bibig, yung mga pinopost natin sa ating mga social media, dapat yung mga papuri at pasasalamat sa Diyos, nakikita sa atin bilang kanyang mananampalataya. Amen po. Amen. Tayo po dyan, in conclusion, sa Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. So, yung kapayapaan po na nagmumula sa ating Panginoong Kristo, yung laging mag-iingat po sa ating puso at sa ating kaisipan, anuman yung dinaranas natin Amen. dito sa mundong ito. Kaya dapat yung Panginoon Diyos, yung lagi nating ilagak sa ating mga puso at yung kanyang mga banal na salita. At patuloy tayong maglagak ng mga puro pasasalamat sa ating Diyos. Sabi po, no, let Jesus reign in your life. His peace will rule in your heart. With His peace, you can be calm in the chaos and have confidence despite confusions around you. You make the choice, God will make the change. Amen po. God bless us. Maraming Panginoon. Tayo po yung makasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa. Salamat po sa araw na kaugad. Muli nga po, Lord God,
kami, O God, ay kinatagpo mo sa araw na to, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil nangusap ka na naman po, God, sa bawat isa sa amin po, Lord God. Salamat po sa iyong mga banal na salita na nakakayag sa araw na to, Lord God. Lord, patuloy po, O God, na yung kapayapaan mo, yung malagak sa puso ng bawat isa, O Lord God. Patuloy po, O God, kami patuloy na magtiwala sa iyo, Lord God. Na ikaw po yung kasama namin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, O Lord God. Ganun po, O God, patuloy po, O God, na matanim sa puso ng bawat isa sa O Lord God, yung mga salita mo na nakayag sa araw na to, O Lord God. Ito po, O God, ay maging gagamit-gamit sa pang-araw-araw na buhay ng bawat isa, O Lord God. Ganun po, O God, patuloy po, O God, pinagpapaala, O Lord God, yung sector na to na sector C, O Lord God. Sa po, Lord God, lahat ng tinalaga at pinili mo na mga lingkod mo sa lugar na to, O God, magbuhat, O God, sa overseer nila, O Lord God. Down, O God, dun sa pinakabago, O God, na mananampalataya sa lugar na to, O Lord God. Patuloy na pagpalain mo yung bawat isa, O God. Bigyan mo, O God, ng kalakasan, O Lord God, na nagmumula sa iyo, O Lord God. Lord, patuloy, O God, ay padanas mo sa kanila, O God, yung pag-ibig mo, O Lord God, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, O Lord God. Salamat po, O Lord God. Ang lahat na ito, O God, ay patuloy na dinadalangin ko, pinasasalamatan ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at sa patuloy na gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa tunay na pinagpala po yung salpo ng ating Panginoon Amen. at binananampalataya na tayo pong lahat ay pinagpala.